Perao pamilya? Habang nagluluto ng paboritong hapunan para sa asawa, natuklasan ni Alfia ang isang puliza ng seguro. Buhay niya ang presyong nakalagay. Sa kabilang silid, narinig niya ang tawa ni Joaquin kasama ang kabit nito. Binibilang na ang mga araw bago siya mamatay. Tinapon ang lahat ng sakripisyo para sa luho. Ngunit hindi alam ng traidor, ang isang inang sugatan ay mas masahol pa sa kamatayan. Sino ang huling luluha? Siguraduhin mong malinis ang lahat, Tanika. Isang accident lang ang kailangan natin at sa dulo ng lahat ng ito, tayo ang magsasalo sa milyon-milyong makukuha natin mula sa insurance ni Alfia. Konting tiis na lang, mamatay din ang babaeng yan at mawawala na ang lahat ng balakid sa atin. Ang mga salitang iyon ay tila mga patalim na bumaon sa puso ni Alfia habang nakatayo siya sa labas ng pintuan ng opisina ng kanyang asawa. Nanigas ang kanyang buong katawan. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang tray ng mainit pang sinigang na hipon, ang paboritong ulam ni Joaquin na maingat niyang niluto sa kabila ng pamamanas ng kanyang mga paa at bigat ng kanyang 6 na buwang pabubuntis. Sa loob ng ilang taon, tanging pagmamahal at pagsisilbi ang ibinigay ni Alfia. Tiniis niya ang masasamang salita ng kanyang biyenan at ang pagod ng gawaing bahay. Iniisip na sapat na ang init ng pag-ibig ni Joaquin para punan ang lahat ng kulang. Ngunit, ang boses na narinig niya sa loob ng silid ay hindi ang Joaquin na kilala niya. Ito ay boses ng isang estrangero. Isang halimaw na binibilang na ang nalalabing hininga niya at ng anak sa loob ng kanyang sinapupunan. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Dahan-dahang dulas ang hawak niyang sandok mula sa tray. Bumagsak ito sa sahig at lumikha ng tunog na bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Ang sabaw na sumaboy sa kanyang paa ay kasing init ng mga luhang. Biglang kumawala sa kanyang mga mata. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, nahulog din ang isang folder na kanina pa nakapatong sa gilid ng mesa sa labas. Ang mga dokumentong balaksanan niyang ibigay kay Joaquin para papirmahan. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya, nakita niya ang kanyang pangalan sa isang insurance policy. Ang halagang nakalagay ay sapat na para mamuhay sa luho ang sinuman habang buhay. Ngunit ang kapalit nito ay ang kanyang sariling kamatayan. Bumukas ang pinto. Lumabas si Joaquin na may ngiti sa mga labi. Ang mismong ngiti na dati ay nagpapakalma sa takot ni Alfia. Agad itong lumapit sa kanya at humawak sa kanyang balikat, tila isang mapagmahal na asawa. Mahal? Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Sinabi ko naman sa'yo, huwag ka nang masyadong nagpapagod sa kusina dahil baka mapano ang baby natin. Ani Joaquin habang dahan-dahang hinahaplos ang tiyan ni Alfia. Ang haplos na iyon, na dati ay nagbibigay ng seguridad, ay tila naging kapos ng isang sawa. Ramdam ni Alfia ang panginginig ng kanyang sanggol sa loob. Tila nararamdaman din ng bata ang pang-anib na nagmumula sa sarili nitong ama. Gustong sumigaw ni Alfia. Gustong itanong kung sino si Danica at bakit nais siyang patayin ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Ngunit walang boses na lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Ang tanghing nagawa niya ay tumingin sa mga mata ni Joaquin, naghahanap ng kahit katiting na anino ng pagsisisi. Ngunit tanging kasakiman lamang ang nakita niya doon. Masyado ka lang sigurong pagod, Althea. Ang mabuti pa, pag-impake ka na ng gamit mo. Itutuloy natin ang biyahe natin sa Batangas bukas. Doon, makakapagpahinga ka ng habang buhay. Muling dugtong ni Joaquin. Ang boses ay malambing, ngunit puno ng nakatagong banta. Tumalikod si Joaquin para bumalik sa loob ng silid. Iniwan si Alfia na mag-isa sa madilim na pasilyo. Habang nakatitig sa kanyang malaking tiyan, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ni Alfia. Paano naging ganito kalupit ang mundong binuo niya para sa kanyang anak? Saan siya kukuha ng lakas kung ang taong dapat ay magliligtas sa kanya ang siya palang maglulubog sa kanya sa hukay? Tumitibok ang kanyang puso sa takot.
Bawat pintig ay tila isang babala. Hindi na siya ligtas sa bahay na itinuturing niyang paraiso. Ang bawat sulok ng mansyong ito ay puno na ng mga anino ng kataksilan, at ang biyaheng nakaplano bukas ay maaaring maging huling pagkakataon na masisilayan niya ang liwanag. Sinishift ni Althea ang kanyang tingin sa labas ng bintana kung saan nagsisimula ng bumuhos ang malakas na ulan. Ang langit ay kasing dilim ng kanyang kapalaran. Sa ilalim ng kanyang hininga, bumulong siya sa kanyang anak, isang pangakong binuo sa gitna ng pagkawasak ng kanyang puso. Hindi ko hahayaang saktan kanya, kahit anong mangyari. Ngunit habang naririnig niya ang marahang tawa ni Joaquin mula sa loob ng silid, isang matinding pangamba ang bumalot sa kanya. May kakayahan nga ba ang isang sugatang ina na labanan ang isang demonyong may suot na maskara ng anghel? Ang bawat pagtalbog ng kanyang katawan sa matitigas na baitang ng hagdan ay tila isang malupit na paalala ng bawat pagkakataong pinili niyang magtiwala sa maling tao. Hindi ang ingay ng kanyang pagbagsak ang bumabasag sa katahimikan ng gabi, kundi ang piping pagsamo ng kanyang puso para sa kaligtasan ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Ilang sandali bago ang trahedyang ito, sa loob ng kanilang sasakyan, habang tinatahak ang madilim na kalsada patungong Batangas, naramdaman ni Althea ang nanunuot na ginaw. Ang ulan ay malakas na humahampas sa bintana ng kotse, tila mga daliring kumakatok upang babalaan siya. Tiningnan niya si Joaquin. Ang asawa niya ay nakatitig sa kalsada. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, at ang mga labi ay nakatikom ng tuwid. Walang bakas ng laming, walang bakas ng pag-aalala. Joaquin, bakit kailangan ngayon pa tayo pumunta rito? Masama ang panahon, at hindi maganda ang pakiramdam ko. Mahinang sabi ni Althea habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Isang matipid na ngiti lamang ang isinagot ni Joaquin. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Kailangan nating mapag-isa, Althea, para makapag-isip tayo para sa hinaharap nating tatlo. Ang hinaharap na tinutukoy nito ay ang kamatayang naghihintay sa kanya sa dulo ng hagdanan ng lumang mansyong ito. Nang makarating sila, ang dilim sa loob ng bahay ay tila mas lalong naging siksik. Habang paakyat sila sa ikalawang palapag, huminto si Althea. Hindi na niya kayang itago ang takot. Inilabas niya ang lukot na insurance policy mula sa kanyang bulsa, ang papel na nakuha niya mula sa opisina nito. Bakit, Joaquin? Bakit kailangang buhay ko ang maging kabayaran ng utang mo? Bakit kailangang idamay pati ang anak natin? Nanginig ang boses ni Althea. Ang bawat salita ay may kasamang pait. Doon, sa gitna ng kadiliman, tuluyang nahulog ang maskara ni Joaquin. Ang kanyang mukha ay naging parang bato, malamig at walang kahit anong emosyon. Walang paliwanag, walang pagsisisi. Isang mabilis na pag-abot lamang sa balikat ni Althea. Isang malakas na pagtulak na nagmula sa mga kamay na dati ay nag-aalaga sa kanya. Ang mundo ni Althea ay biglang uminog. Ang bawat baetang ng hagdanan na tumatama sa kanyang likod at ulo ay tila mga suntok ng katotohanan. Sa bawat paggulong niya paibaba, ang tanging iniisip niya ay ang kanyang anak. Huwag siya, Panginoon. Huwag ang anak ko. Ang dalangin na hindi na masambit ng kanyang bibig dahil sa tindi ng sakit. Nang tumigil ang kanyang katawan sa pinakababang bahagi ng hagdanan, ang tanging naririnig na lamang ay ang malakas na tibok ng kanyang sariling puso na unti-unting bumabagal. Ang kanyang paningin ay nagsisimula ng lumabo. Ngunit nakita niya ang anino ni Joaquin na dahan-dahang bumababa sa bawat baetang. Hindi ito nagmamadali. Hindi ito tumatawag ng tulong. Huminto ang mga sapatos ni Joaquin sa tapat ng kanyang mukha. Naramdaman ni Althea ang malapot na likidong dumadaloy mula sa kanyang ulo patungo sa sahig. Ang amoy ng bakal ay humalo sa amoy ng lumang kahoy ng mansyon. Sayang ang sinigang na niluto mo, Althea. Masarap sana kung hindi mo lang sana nalaman ang hindi mo dapat malaman, bulong ni Joaquin.
Ang boses nito ay parang isang malamig na hangin na humahaplos sa naghihingalong diwa ni Alfia. Pinilit ni Alfia na idilat ang kanyang mga mata. Nakita niya si Joaquin na tinitingnan ang kanyang relo. Tila binibilang ang mga minutong lilipas bago niya tuluyang lisanin ang mundo. Walang luhang pumatak mula sa lalaki. Ang tanging nakita ni Alfia ay ang refleksyon ng kanyang sariling kawalang pag-asa sa mga mata ng asawa. Sa gitna ng hapdi at pagdurusa, isang matinding galit ang nagsimulang mag-alab sa kaibuturan ng puso ni Alfia. Ang kanyang mga kamay na wala ng lakas ay pilit na kumakapit sa malamig na sahig. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang lumaban. Ngunit ang kanyang katawan ay tila ibinaon na sa ilalim ng lupa. Dahan-dahang pinalitan ng kadiliman ang paligid. Ang huling nakita niya bago tuluyang mawalan ng malay ay ang likod ni Joaquin na naglalakad palayo papunta sa telepono upang gawin ang kanyang huling pag-arte. Ang tawag para sa isang pekeng saklolo. Mapapatawad pa ba ng langit ang isang taong pumatay sa sariling pamilya para sa salapi? O ito na nga ba ang katapusan ng kwento ni Alfia? Sa ilalim ng madilim na hagdanan ng isang mansyong puno ng lihim. Diyos ko, Joaquin. Paano nangyari ito sa asawa mo? Napakabuti niyang tao, bakit siya pa? Ang boses na iyon, na puno ng peking pighati at hikpi, ang unang gumising sa diwa ni Alfia. Gusto niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit ang bawat talukap ay tila tinalian ng mabibigat na bato. Ang amoy ng antiseptic at gamot ay nanunuot sa kanyang ilong. Isang matapang na amoy na nagpapatunay na hindi na siya nasa malamig na sahig ng mansyon sa Batangas. Naramdaman ni Alfia ang isang mainit na kamay na humahawak sa kanyang palad. Isang haplos na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngunit na yon ay nagdulot ng matinding kilabot sa kanyang buong pagkatao. Alam niya kung kaninong kamay yon. Kay Joaquin. Kailangan mong magpakatatag, Joaquin. Para sa anak niyo. Hindi namin hahayaan na may mangyaring masama sa kanya. Sabi ng isa pang boses. Isang boses na pamilyar. Ang boses ng kanyang sariling ina na tila walang kamalay-malay sa katotohanan. Gustong sumigaw ni Alfia. Gusto niyang sabihin sa lahat na ang lalaking umiiyak sa tabi niya ang siyang tumulak sa kanya sa bingit ng kamatayan. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyot at ang tanging lumalabas sa kanyang bibig ay mahihinang ungol na hindi maintindihan. Dahan-dahan, sa ilalim ng nakasisilaw na liwanag ng puting bumbilya, naidilat ni Alfia ang kanyang mga mata. Ang unang mukha na kanyang nakita ay ang mukha ni Joaquin. Ang kanyang mga mata ay mapula, tila pagod sa pag-iyak. Ngunit nang magtama ang kanilang mga paningin, nakita ni Alfia ang isang mabilis na kislap ng takot at pagbabanta sa mga mata nito. Althea, salamat sa Diyos. Gising ka na, mahal? Bulong ni Joaquin. Hinalikan nito ang kanyang noo. Isang halik na tila turok ng karayom sa kanyang balat. Hindi pa man nakakasagot si Althea, bumukas ng malakas ang pinto ng silid. Pumasok ang isang babaeng may suot na mamahaling perlas at ang muka ay puno ng disdain. Si Doña Cielo, ang kanyang biyenan. Hindi ito lumapit sa kanya para yakapin o itanong ang kanyang lagay. Nanatili ito sa dulo ng kama, nakataas ang kilay. Nakakahiya ang nangyaring ito, Joaquin, bungad ni Doña Cielo. Ang boses ay matalas at walang bahid ng awa. Dahil sa kapabayaan ng asawa mo, laman tayo ng mga usap-usapan. Isang kahihiyan para sa pamilya Velasco, na ang isang asawa ay nahuhulog sa hagdanan dahil lang sa hindi pag-iingat. At paano na ang apo ko? Kung mawawala ang batang iyan, huwag na huwag mong sisisihin ang pamilya natin, Althea. Ang mga salitang iyon ay tila mga sampal na sunod-sunod na tumama sa mukha ni Althea. Sa halip na katarungan, ang natanggap niya ay sisi. Sa gitna ng kanyang panghihina, naramdaman ni Althea ang isang mahinang tibok sa loob ng kanyang tiyan. Isang munting sipa. Ang kanyang sanggol. Buhay ang kanyang anak.
Ang munting buhay na ito ang tanging dahilan kung bakit pilit niyang tinitiis ang bawat hininga sa loob ng silid na ito na puno ng mga mapagkunwari. Napansin ni Althea ang pagpasok ng isang nurse para palitan ang kanyang swero. Sa isang saglit, pilit na piniga ni Althea ang kamay ng nurse nang mapansin niyang nakatalikod si Joaquin at kausap ang kanyang ina. Ang nurse, na nakaramdam sa kakaibang higpit ng hawak ni Althea, ay napatingin sa kanya ng may pagtataka. Nais iparating ni Althea ang lahat ng kanyang takot sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Ngunit agad siyang hinarangan ni Joaquin. "Iwan niyo muna kami," utos ni Joaquin sa lahat, kabilang nga si Doña Cielo at ang ina ni Althea. "Gusto ko munang mapag-isa kasama ang asawa ko." Nang tuluyan ng sumara ang pinto at silang dalawa na lamang ang naiwan, ang mapagkumbabang mukha ni Joaquin ay biglang naglaho. Lumapit siya sa mukha ni Althea, sapat na para maramdaman niya ang mainit at mabahong hininga nito. "Sayang, Althea, buhay ka pa pala," bulong ni Joaquin sa kanyang tenga. Ang boses ay puno ng pait. "Akala ko, tapos na ang problema ko. Pero huwag kang mag-alala, hindi pa tayo tapos. Mag-ingat ka sa bawat sasabihin mo, dahil sa oras na magkamali ka, sisiguraduhin kong hindi na makakalabas ng ospital na ito ang batang nasa loob mo." Nanigas ang buong pagkatao ni Althea. Ang bawat salita ni Joaquin ay tila isang sumpa na bumabalot sa kanyang puso. Nakatingin siya sa kisame. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy patungo sa kanyang mga tenga. Siya ay nasa loob ng isang kulungan na walang rehas, at ang kanyang gwardiya ay ang mismong lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Ngunit sa kabila ng takot, isang binhi ng katapangan ang nagsimulang tumubo. Kung noon ay nabubuhay siya para sa pag-ibig, ngayon ay mabubuhay siya para sa paghihigante at para sa kaligtasan ng kanyang anak. "Kawawa ka naman, Althea. Ngunit huwag kang mag-alala. Nandito ako para tulungan si Joaquin na asikasuhin ang lahat ng naiwan mong responsibilidad. Magpahinga ka lang ng mabuti." Ang boses na iyon ay malambing, tila isang awit na nagpapatulog sa isang sanggol. Ngunit para kay Althea, bawat salita ay parang pagbuhos ng asido sa kanyang sariwang sugat. Dahan-dahang iminulat ni Althea ang kanyang mga mata at nakita ang isang babaeng nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Maganda ito, makinis ang balat, at nakasuot ng isang mamahaling puting bestido na tila sumisimbolo sa kalinisan. Isang malaking kabaligtaran sa itim na buding itinatago nito, si Danica. Ang babaeng narinig niya sa telepono. Ang babaeng kabit ng kanyang asawa. "Danica, anong ginagawa mo rito?" Mahinang tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay tila isang kalansing ng basag na kristal, mahina at puno ng pait. "Dinalhan kita ng mga prutas, Althea. Sabi kasi ni Joaquin, kailangan mo ng lakas para sa bata." Sagot ni Danica habang maingat na inaayos ang kumot ni Althea. Ang bawat haplos nito sa tela ay nagdudulot ng kilabot sa balat ng biktima. "Magkaibigan naman tayo, di ba? Noon pa man, sinasabi ko na sa'yo na huwag kang masyadong magpakapagod sa mansyon." Habang yumuyuko si Danica para ilapag ang basket ng prutas, isang bagay ang kumuha sa atensyon ni Althea. Isang gintong kwintas na may pendant na hugis puso ang nakasabit sa leeg ni Danica. Bahagya itong kumikinang sa ilalim ng ilo ng ospital. Nanigas ang puso ni Althea. Iyon ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Joaquin noon kanilang ika-5 anibersaryo. Sinabi ni Joaquin noong nakaraang buwan na ipapa-repair niya ang lock nito dahil maluwag na. At mula noon ay hindi na ito naibalik sa kanya. Ngayon, ang simbolo ng kanilang sumpaan ay nakasabit sa leeg ng babaeng sumisira sa kanyang pamilya. Ang katotohanan ay tila isang malakas na hampas ng alon na tuluyang lumunod sa huling pag-asa ni Althea. Hindi lang siya gustong patayin ng kanyang asawa, ibinibigay na rin nito ang kanyang pagkatao at mga alaala sa ibang babae. Naramdaman ni Althea ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat hininga ay tila isang pakikipagbuno sa libu-libong tinik na nakabaon sa kanyang baga. Gusto niyang abutin ang kwintas. Gusto niyang sabunutan ang babaeng nasa harap niya. Ngunit ang kanyang katawan ay nananatiling bilanggo ng sakit at panghihina.
Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng kumot. Pilit na itinatago ang galit na naglalayab sa kanyang mga ugat. Biglang gumukas ang pinto at pumasok si Joaquin. Saglit na, nagkatinginan ang dalawa. Isang tingin ng puno ng lihim at pagkakaintindihan na hindi kailanman magiging bahagi si Althea. "O Danica, nandito ka na pala," ani Joaquin sa tono na tila ba normal na bisita lamang ang babae. Lumapit siya kay Althea at hinawakan ang kanyang pisingi, ngunit ang paningin ni Althea ay nakapako pa rin sa kwintas na nasa leeg ni Danica. "Nag-uusap lang kami ng asawa mo, Joaquin. Sinasabi ko sa kanya na dapat siyang magpasalamat dahil buhay pa siya at ang baby niyo." Vika ni Danica sabay ngiti ng makahulugan. Sa sandaling iyon, natanto ni Althea na ang ospital na ito ay hindi lugar ng paggaling, kundi isang entablado kung saan patuloy siyang pinaglalaruan ng dalawang taong pinakamalapit sa kanya. Pinanood niya ang bawat galaw ni Joaquin at Danica. Ang maliliit na haplos na akala nila ay hindi niya nakikita, ang mga ngiting puno ng panunuya. Nang muling lumingon si Joaquin sa kanya, isang malamig na takot ang bumalot sa diwa ni Althea. Isang misteryosong nurse ang pumasok sa silid, may dalang hiringgilya na puno ng hindi kilalang likido, at ang tingin nito ay hindi tumitingin sa kanyang mga mata. Paano lalaban ang isang ibon na may bali ang pakpak kung ang mismong hawla niya ay unti-unti nang nilalamon ng apoy? At sino ang misteryosong nagpadala ng babala sa kanyang telepono na hindi siya ligtas sa loob ng silid na ito? Huwag kang malikot, Althea. Para sa iyo rin ito at para sa ikakatahimik ng isip nating lahat. Ang malamig na tinig ni Joaquin ay parang isang utos na nagmumula sa kailaliman ng hukay. Pinanood ni Althea ang dahan-dahang paglapit ng misteryosong nurse. Ang hiringgilya ay kumikinang sa ilalim ng malamig na puting ilaw ng ospital, tila isang matalas na pangil na handang tumurok sa kanyang huling pag-asa. "Ano yan?" sabi ng doktor kanina, "tapos na ang mga gamot ko para sa araw na ito." Nanginig ang boses ni Althea. Pilit niyang iniurong ang kanyang braso, ngunit ang kamay ni Joaquin ay mabilis na humawak sa kanyang balikat. Isang hawak na tila bakal ang higpit, hindi para umalalay, kundi para pigilan siya. "Bitamina lang ito, Mrs. Velasco. Pampakapit para sa baby niyo," sagot ng nurse sa boses na walang kaibi-ibig, hindi tumitingin sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Althea ang tusok ng karayom sa kanyang balat. Isang malamig na likido ang pumasok sa kanyang mga ugat at kasabay nito ang dahan-dahang pagbigat ng kanyang mga talukap. Ang mukha ni Joaquin at ang mapanuyang ngiti ni Danica sa gilid ay nagsimulang maging malabo, tila mga aninong nilalamon ng makapal na hamog. "Matulog ka na, mahal. Pagkagising mo, wala na ang lahat ng sakit," bulong ni Joaquin. Iyon ang huling narinig ni Althea bago siya tuluyang tangayin ng isang madilim at malalim na pagkakahimbing. Lumipas ang ilang oras o marahil ay mga araw. Hindi na alam ni Althea. Nagising siya sa gitna ng gabi sa tunog ng marahang pag-usod ng isang timba sa sahig. Ang bawat kalansing ng metal ay tila tumatama sa kanyang masakit na ulo. Pilit niyang idinilat ang kanyang mga mata at nakita ang isang matandang babae na nakasuot ng uniporme ng janitress, may hawak na map at tahimik na naglilinis ng sahig sa madilim na sulok ng kanyang silid. "Gising ka na pala, Neng," bulong ng matanda nang mapansin ang paggalaw ni Althea. Ang boses nito ay puno ng garalgal ng katandaan, ngunit may halong malasakit. "Huwag kang masyadong malikot. Maraming mata ang nakatingin sa labas." Sino po kayo?" Mahinang tanong ni Althea. Ang kanyang dila ay tila makapal pa dahil sa gamot. "Tawagin mo na lang akong Aling Rosa," sagot ng matanda habang dahan-dahang lumalapit sa kama ni Althea, tila tinitiyak na walang nakikinig sa labas. "Dati akong nagtatrabaho sa mga Velasco sa Batangas, bago pa man dumating ang malas sa pamilyang yan. Nakita ko ang nangyari sa'yo sa mansyon, Neng. Hindi ako bulag." Nanlaki ang mga mata ni Althea. Ang pagtibok ng kanyang puso ay bumilis, humahampas sa kanyang dibdib, tila isang ibong nagpupumiglas sa hawla. Nakita niyo? Nakita niyo ang ginawa ni Joaquin?" Tumango si Aling Rosa. Ang mga kulubot sa kanyang muka
ay tila mga guhit ng maraming taon ng pagtitiis. Hindi ito ang unang pagkakataon na may naaksidente sa hagdang iyon, Neng. Ang tatay ni Joaquin, ang matandang Don, ganyan din ang naging huling hantungan. Sinasabi nilang nahulog dahil sa kalasingan, pero alam ko ang totoo. Ang pamilyang iyan ay may dugong kasing lamig ng yelo. Isang matinding pang-inginig ang bumalot sa buong katawan ni Althea. Hindi lang pala pera ang habol ni Joaquin. Ito ay isang siklong paulit-ulit na nangyayari sa dilim. Bakit niyo po ito sinasabi sa akin? Tanong ni Althea. Ang mga luha ay muling nagsisimulang mamuo. Dahil sa batang yan na nasa loob mo, itinuro ni Aling Rosa ang tiyan ni Althea. Huwag mong hayaang maging bahagi siya ng sumpa ng mga Velasco. Magpalakas ka, Neng. Huwag kang magpakitang gising ka sa tuwing nandyan ang asawa mo. Gamitin mo ang kanilang pagkakamali laban sa kanila. Dahan-dahang kinuha ni Aling Rosa ang isang maliit na lukot na papel mula sa kanyang bulsa at isiningit ito sa ilalim ng una ni Althea. Yan ang numero ng isang tao na makakatulong sa iyo. Isang abogado na may utang na loob sa akin. Itago mo yan. Huwag mong hahayaan na makita ni Joaquin. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang trahedya, nakaramdam si Althea ng isang mitya ng pag-asa. Ang takot na kanina ay lumulunod sa kanya ay unt-unting napapalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Salamat, Aling Rosa. Salamat. Bulong ni Althea habang mahigpit na hinahawakan ang lukot na papel sa ilalim ng kanyang unan. Mag-ingat ka, Neng. Ang mga demonyo ay hindi natutulog. Huling paalala ng matanda bago ito muling humawak sa kanyang map at dahan-dahang lumabas ng silid. Tila isang aninong hindi kailanman naroon. Naiwan si Althea sa katahimikan ng gabi. Habang nakatingin sa kadiliman, naramdaman niya ang isang muling pagsipa ng kanyang sanggol. Sa sandaling iyon, ang mahina at takot na Althea ay tuluyan ng namatay kasama ng kanyang pagbagsak sa hagdanan. Ang Althea narito ngayon ay isang inang handang maging isang halimaw para protektahan ang kanyang anak. Ngunit habang binubuo niya ang kanyang plano, narinig niya ang tunog ng mabibigat na hakbang sa pasilyo. Ang pagpihit ng trangka ng pinto ay nagdulot ng isang matinding kaba. Pikit mata niyang itinago ang papel at nagkunwaring natutulog, habang nararamdaman ang pagpasok ng isang tao sa loob ng kanyang silid. Isang taong may dalang amoy ng sigarilyo at pamilyar na pabango. Ito na ba ang pagkakataong sinusubok ang kanyang bagong tatag? O natuklasan na ni Joaquin ang kanyang lihim na kakampi? Siguraduhin mong hindi niya matatandaan ang nangyari sa Batangas, Joaquin. Dahil kapag bumalik ang alaala ng babaeng yan, pare-pareho tayong mabubulok sa kulungan. Ang boses ni Doña Cielo ay tila isang malamig na hampas ng hangin na nagmula sa siwang ng pinto. Nakapikit ang mga mata ni Althea. Pinipigilan ang bawat panginginig ng kanyang mga daliri sa ilalim ng puting kumot ng ospital. Ang papel na ibinigay ni Aling Rosa ay nakatago ng maayos sa loob ng punda ng kanyang unan. Tila isang mainit na uling na nagbibigay ng kakaibang init sa kanyang likuran. Narinig niya ang mabibigat na hakbang ni Joaquin na papalapit sa kanyang kama. Ramdam niya ang titig nito. Isang titig na tila sumusuri kung ang kanyang pagtulog ay totoo o isang palabas lamang. Isang mahabang sandali ng katahimikan ang bumalot sa silid. Isang katahimikang tila naggagapos sa leeg ni Althea. Mahal? Althea, gising ka na ba? Mahinang tawag ni Joaquin. Ang boses nito ay puno ng pagkukunyaring pag-aalala. Ngunit para kay Althea, ito ay tunog ng isang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon para muling tumira. Dahan-dahang iminulat ni Althea ang kanyang mga mata. Sinikap niyang gawing blanko ang kanyang paningin. Tila isang salamin na walang anino. Tumingin siya kay Joaquin nang walang kahit anong emosyon. Hinahayaan ang bawat segundo ng pagkalito na maging kuta ng kanyang paghihiganti. Sino ka? Mahinang tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay sadyang ginawang paos
at puno ng kawalang katiyakan. Nakita niya ang mabilis na pagbabago sa mukha ni Joaquin. Ang pag-aalala ay napalitan ng isang panandaliang pagkagulat na agad namang sinundan ng isang lihim na kislap ng kagalakan sa kanyang mga mata. Para kay Joaquin, ang pagkawala ng alaala ni Alfia ay ang pinakamagandang regalo na maibibigay ng tadhana. Ako ito, mahal, si Joaquin, ang asawa mo. Sagot ni Joaquin habang hinahawakan ang kanyang kamay. Ang bawat daliri nito ay tila mga galamay na dumidikit sa balat ni Alfia, ngunit pinilit niyang huwag bawiin ang kanyang kamay. Hindi mo ba naalala? Nagkaroon ka ng aksidente. Nahulog ka sa hagdanan habang naglalakad tayo sa mansyon. Hagdanan? Batangas? Pabulong na ulit ni Alfia, pilit na kumukunot ang kanyang noo, tila may pilit na inaalala. Bakit tayo nandoon? Dahil gusto nating magpahinga, mahal. Masyado kang naging pagod sa pagbubuntis. Mabilis na sagot ni Joaquin. Ang mga salita ay madulas na lumalabas sa kanyang bibig, tila isang nakasanayang kasinungalingan. Sa mga sandaling iyon, pumasok si Danica sa silid. May dala itong bouquet ng mga bulaklak, ngunit ang kanyang mga mata ay diretso sa kwintas na suot niya, ang kwintas na pag-aari ni Alfia. Nang makita ni Danica na gising na si Alfia at tila nalilito, isang mapanuyang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Gising na pala ang pasyente natin, Joaquin, ani Danica sa tono na puno ng panunuya. Lumapit siya kay Alfia at inilapag ang mga bulaklak sa gilid. Alfia, ako si Danica, ang matalik na kaibigan ng asawa mo. Huwag kang mag-alala. Nandito kami para alagaan ka. Naramdaman ni Alfia ang matinding pagkasuklam. Ang salitang kaibigan ay tila isang lason na dumudumi sa hangin ng silid. Gusto niyang bulyawan ang dalawa. Gusto niyang sabunutan si Danica at bawiin ang kanyang kwintas. Ngunit alam niyang kailangan niyang maghintay. Ang katahimikan ang kanyang magiging pinakamatalim na sandata. Naganap nang pumasok ang isang doktor para suriin si Alfia. Habang nakatalikod ang dalawang taksil, dahan-dahang hinaplos ni Alfia ang kanyang tiyan. Ang sipa ng kanyang anak ay tila isang mensahe. Ina, nandito pa tayo. Huwag kang susuko. Ang bawat tibok ng puso ng kanyang sanggol ay nagbigay sa kanya ng lakas na tiisin ang bawat pang-aalipusta. Nang muling lumingon si Joaquin, muling naging blanko ang mukha ni Alfia. Gusto ko munang mapag-isa. Masakit ang ulo ko. Mahina niyang pakiusap. Sige, mahal. Magpahinga ka muna. Lalabas lang kami para kumuha ng pagkain mo, ani Joaquin habang inaakay si Danica palabas. Bago tuluyang sumara ang pinto, narinig ni Alfia ang mahinang tawanan ng dalawa sa pasilyo. Ang tunog ng kanilang saya ay tila isang latay sa kanyang likuran. Ngunit sa ilalim ng kanyang unan, hinawakan ni Alfia ang papel ni Aling Rosa. Ang numerong nakasulat doon ay ang kanyang magiging tulay patungo sa kalayaan. Ngunit isang bagong problema ang sumulpot. Habang sinusubukan niyang abutin ang telepono ng ospital sa gilid ng kama, napansin niyang may isang maliit na kamera na nakalagay sa sulok ng kisame, isang bagay na hindi niya napansin kanina. Minamanmanan ba siya ni Joaquin? Alam ba nito na ang kanyang pagkawala ng alaala ay isang pagtatanghal lamang? O ito ay bahagi ng mas malalim pang plano ni Doña Cielo para tuluyan siyang mabaliw? Ang bawat hininga ni Alfia ay tila isang pagkikipagsapalaran. Sa bawat segundo na lumilipas, nararamdaman niyang mas lalong humihigpit ang bitag sa kanyang leeg. Kailangan niyang makatawag sa abogado bago bumalik si Joaquin. Ngunit paano niya gagawin yon kung ang bawat galaw niya ay may nakamasid na mata sa dilim? Huwag kang matakot sa maliit na makinang yan, Alfia. Inilagay ko yan para sa kaligtasan mo. Gusto kong masiguro na wala nang mangyayaring masama sa'yo habang wala ako sa tabi mo. Ang boses ni Joaquin ay malambing. Ngunit ang bawat salita ay tila isang malapot na sapot na dahan-dahang bumabalot sa leeg ni Alfia. Nakatingin ang asawa niya sa maliit na kamera sa sulok ng kisame. Ang mga mata nito
ay puno ng isang mapanganib na ningning. Sa kanyang mga kamay, hawak ni Joaquin ang isang mangkok ng mainit na lugaw. Tila isang mapagmahal na asawang handang magsilbi sa bawat pangangailangan ng kanyang may sakit na kabiyak. Salamat, Joaquin. Napakabuti mo talagang asawa. Mahinang sagot ni Alfia. Pilit niyang pinanatili ang panginginig ng kanyang boses sa ilalim ng kanyang dila. Ang bawat subo ng lugaw na ibinibigay ni Joaquin ay tila isang lason na kailangan niyang lunukin para lamang mabuhay ang kanyang pagpapanggap. Sa loob ng kanyang isipan, ang bawat segundo ay isang pakikipagkarera. Ramdam ni Althea ang init ng maliit na papel na nakatago sa loob ng kanyang punda. Tila ba ito ay sumisigaw upang makuha ang atensyon ni Joaquin? Alam niyang, bawat galaw niya sa loob ng silid na ito ay itinatala. Bawat pagkurap ng kanyang mata ay pinagmamasdan. Ang ospital na dapat ay naging kanlungan niya ay naging isang bukas na kulungan. Nang lumabas si Joaquin para sagutin ang isang tawag, naiwan si Alfia sa nakabibingig na katahimikan ng silid. Ang pulang ilaw ng kamera ay tila isang matang nagmamasid, walang kurap, walang awa. Kailangan niyang makagawa ng paraan. Kailangan niyang makausap ang taong nakasulat sa papel ni Aling Rosa nang hindi nahahalata ng mga matang nasa dilim. Dahan-dahan, sa gitna ng kanyang panghihina, nagkunwari si Althea na kailangan niyang pumunta sa banyo. Ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga basag na kristal. Ramdam niya ang titig ng kamera sa kanyang likuan habang dahan-dahan siyang naglalakad, hawak-hawak ang kanyang swero. Sa loob ng maliit at masikip na banyo, sa wakas ay nakahanap siya ng isang sulok na hindi abot ng paningin ng makina. Doon, sa gitna ng amoy ng kloro at lamig ng mga tile, inilabas ni Alfia ang papel. Attorney Elena Valdez. Ang pangalang iyon ang kanyang huling baraha. Ngunit paano niya ito tatawagan? Wala siyang telepono at ang bawat nurse na pumapasok ay tila mga tauhan ni Joaquin. Ang pawis sa kanyang ay dahan-dahang pumatak, kasabay ng mabilis na tibok ng kanyang puso na tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Biglang bumukas ang pinto ng banyo. Nanigas ang buong pagkatao ni Alfia. Mabilis niyang itinago ang papel sa loob ng kanyang suot na hospital gown bago pa man tuluyang pumasok ang taong nasa labas. Althea, bakit ang tagal mo rito? Baka mapano ka, ani Danica. Ang kanyang boses ay puno ng panunuya habang tinitingnan ang sarili sa salamin at inaayos ang kanyang kwintas. Ang kwintas ni Althea. Nahihilo lang ako. Gusto ko nang bumalik sa kama. Mahinang sagot ni Althea, pilit na iniiwasan ang tingin ng kabit. Alam mo, Althea, kung ako sa'yo, hindi na ako magpupumilit na makaalala. Bulong ni Danica habang lumalapit sa kanya. Ang amoy ng pabango nito ay tila isang lason na sumasakal kay Althea. Minsan, ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa pagkalimot. Mas mabuti nang mamuhay ka sa dilim kaysa magising ka sa isang mundong wala ka ng matatakbuhan. Hindi sumagot si Althea. Pinanood niya si Danica na lumabas ng banyo nang may dalang matagumpay na ngiti. Ngunit bago pa man siya tuluyang makasunod, napansin ni Althea ang isang bagay sa sahig. Isang maliit na itim na gamit na nahulog mula sa bulsa ni Danica. Isang cellphone. Ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay ay nasa harap na niya. Ngunit nakasalalay ito sa isang napakalaking panganib. Kung kukuha niya ang telepono, kailangan niyang masiguro na hindi siya makikita ng kamera sa paglabas niya. Kung hindi naman, maaring ito na ang huli niyang pagkakataon para humingi ng saklolo. Dahan-dahang yumuko si Althea. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang papalapit sa telepono. Ang bawat hininga niya ay tila isang dalangin para sa kalitasan. Ngunit sa sandaling iyon, narinig niya ang boses ni Joaquin mula sa kabilang silid. Tinatawag ang pangalan ni Danica. Danica, nasaan ka? May naghahanap sa'yo sa ibaba. Mabilis na kumilos si Althea. Kinuha niya ang telepono at itinago ito sa ilalim ng kanyang damit,
kasama ng papel ng abogado. Nang lumabas siya ng banyo, ang pulang ilaw ng camera ay tila mas lalong nagningning. Tila ba alam nito ang lihim na kanyang itinatago? Humiga siya sa kama, ipinikit ang kanyang mga mata, at nagpanggap na natutulog. Sa ilalim ng kumot, ramdam niya ang bigat ng teleponong ninakaw niya mula sa kalaban. Ito na ang kanyang sandata. Ito na ang simula ng kanyang pagbawi sa lahat ng kinuha sa kanya. Ngunit paano kung mapansin ni Danica na wala ang kanyang telepono? Paano kung bago pa man siya makatawag ay pasukin na siya ni Joaquin para hanapin ito? Ang gabi ay dahan-dahang lumalalim at ang bawat tunog ng kuliglig sa labas ay tila isang babala. Si Alfia ay nasa gitna ng apoy at ang tanging paraan para makaligtas ay ang masunog nang hindi naglalabas ng kahit anong ingay. Ang katahimikan sa loob ng silid ay mas matalim pa kaysa sa anumang patalim na maaaring itarak sa puso ng isang tao. Habang nakahiga si Alfia sa kama, ramdam na ramdam niya ang matigas at malamig na bagay na nakatago sa ilalim ng kanyang hita, ang cellphone ni Danica. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na umaalingaw-ngaw sa buong silid. At natatakot siya na baka marinig ito ni Joaquin na kasalukuyang nakaupo sa gilid ng kanyang kama, seryosong nagbabasa ng isang dokumento. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Danica. Ang mukha nito ay bakas ang matinding pagkataranta. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap sa bawat sulok ng silid, sa ilalim ng sofa at sa ibabaw ng mesa. Joaquin, nasaan ang phone ko? I can't find it. I'm sure dinala ko yon pagpasok ko rito sa banyo kanina. Ang boses ni Danica ay puno ng kaba, isang uri ng takot na tila may itinatago rin siyang sikreto sa loob ng teleponong iyon. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Joaquin. Ang kanyang mga mata ay malamig na dumapu kay Danica bago lumipat sa mukha ni Alfia na nananatiling nakapikit, nagkukunwaring nasa malalim na pagkakahimbing. Tingnan mong mabuti sa paligid, Danica. Baka naiwan mo lang sa sasakyan. How could you be so careless? Alam mong hindi tayo pwedeng mag-iwan ng kahit anong bakas dito. Mariing bulong ni Joaquin. Ang bawat salita ay may dalang banta na nagpapatayo ng balahibo ni Alfia. I checked everywhere, Joaquin. Wala talaga. Baka nahulog sa banyo habang kausap ko si Alfia. Muling giit ni Danica, at sa pagkakataong ito, naramdaman ni Alfia ang yabag ng mga paa ni Danica na papalapit sa kanyang kama. Nanigas ang buong pagkatao ni Alfia. Sa ilalim ng kanyang kumot, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa tela. Naganap sa gitna ng kanyang matinding takot. Naramdaman niya ang isang malakas na sipa mula sa kanyang sanggol. Ito ay tila isang babala, o marahil ay isang paalala na kailangan niyang manatiling matatag. Para sa batang ito, kailangan niyang maging isang magaling na artista sa gitna ng sarili niyang trahedya. Eksaktong sa sandaling yon, naramdaman ni Alfia ang isang mahinang pag-ugong mula sa ilalim ng kanyang hita. Isang tawag. Ang cellphone ni Danica ay nagba-vibrate. Kahit na naka-silent ito, ang bawat pagginig ng aparato sa matigas na hutson ay tila isang malakas na pagsabog sa pandinig ni Alfia. Ano yon? Did you hear that? Tanong ni Joaquin. Tumayo ito at lumapit sa kama. Ramdam ni Alfia ang bigat ng presensya ni Joaquin sa kanyang tabi. Ang amoy ng kanyang pabango, na dati ay simbolo ng pag-ibig, ay tila amoy na ngayon ng kamatayan. Dahan-dahang inabot ni Joaquin ang kumot ni Alfia, handa itong hilaing paitaas para tingnan kung ano ang nagdudulot ng ingay. Sa gitna ng kaba, biglang nagsalita si Alfia sa kanyang pagtulog. Isang mahina at garalgal na boses na tila nagmumula sa isang masamang panaginip. Huwag, Joaquin, ang hagdanan. Masakit. Huwag mo akong itulak. Ang mga salitang ito ay sadyang binitawan ni Alfia para makuha ang atensyon ng asawa. Agad na patigil ang kamay ni Joaquin. Ang kanyang muka ay namutla at ang pagtataka tungkol sa ingay ay mabilis na napalitan ng matinding takot
na baka bumabalik na ang alaala ng kanyang asawa. Tiningnan niya si Danica ng may halong babala. Nananaginip siya, Joaquin. Baka kung ano ang masabi niya kapag may ibang nakarinig. Bulong ni Danica, na nakalimutan pansamantala ang kanyang nawawalang telepono dahil sa takot na mabisto ang kanilang krimen. Lumabas muna tayo. I'll call the nurse para bigyan siya ng pampakalma. We can't let her remember anything yet, utos ni Joaquin. Nang marinig ni Alfia ang paglapit at muling pagsara ng pinto, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang kanyang buong katawan ay basang-basa ng malamig na pawis. Mabilis niyang inilabas ang telepono mula sa ilalim ng kanyang hita. May isang missed call mula sa isang numerong walang pangalan, ngunit may isang text message na bumungad sa screen. Joaquin, nakuha ko na ang advance mula sa insurance company. Pero kailangan nila ng death certificate ni Alfia bago ibigay ang kabuuan. Tapusin mo na ito sa lalong madaling panahon. Ang bawat salita sa screen ay tila mga turok ng karayom sa mata ni Alfia. Hindi lang si Joaquin at Danica ang kalaban, may iba pang tao sa likod ng planong ito. Isang malaking sindikato ng kasakiman ang nakapaligid sa kanya. Gamit ang nanginginig na mga daliri, mabilis na idiniyal ni Alfia ang numero ni Attorney Elena Valdez mula sa papel na ibinigay ni Aling Rosa. Bawat segundo ay tila isang oras. Ang bawat tunog ng pagring sa kabilang linya ay tila isang dalangin na sana ay may sumagot. Hello? Sino ito? Isang matatag at seryosong boses ng isang babae ang sumagot mula sa kabilang linya. Attorney Valdez. Ako po si Althea Ramos Velasco. Tulungan niyo po ako. Papatayin nila ako. Bulong ni Althea, habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa camera sa sulok ng kisame na tila anumang sandali ay magsusumbong sa kanyang asawa. Ngunit bago pa man makasagot ang abogado, muling bumukas ang pinto. Hindi si Joaquin, hindi ang nurse, kundi si Doña Cielo ang pumasok, at ang kanyang mga mata ay diretso sa kamay ni Althea na hawak ang telepono. Akala mo ba ay maluloko mo ako sa pagtulog-tulugan mo? Ibigay mo sa akin ang bagay na yan, Althea, na yun din. Ang boses ni Doña Cielo ay tila isang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng silid. Nanigas ang buong pagkatao ni Althea. Ang cellphone ni Danica ay tila naging isang mainit na uling sa kanyang palad, ngunit sa halip na bitawan ito, mas lalo niya itong hiningpitan sa ilalim ng kumot. Sa kabilang linya, narinig niya ang mahinang boses ni Attorney Valdez na nagtatanong, ngunit hindi siya makasagot. Dahan-dahang lumapit ang matandang babae. Ang bawat tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa sahig ay tila tunog ng hatol ng kamatayan. Huminto si Doña Cielo sa tabi ng kama. Ang kanyang muka ay puno ng mapanghamak na tingin, ang uri ng tingin na ipinaparamdam kay Althea na siya ay isang dumi lamang sa ilalim ng kanilang mga paa. Isang hampas lupa na katulad mo, nagtatangkang magnakaw sa loob mismo ng pamamahay ko? O baka naman, may tinatago ka pang ibang baho, ani Doña Cielo, habang pilit na hinahablot ang kamay ni Althea mula sa ilalim ng kumot. Wala po akong ninanakaw. Nakita ko lang po ito sa sahig. Pilit na pagdadahilan ni Althea, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at panghihina. Huwag mo akong madaan sa paawa mong mukha. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisingi ni Althea. Hindi sapat para magdugo, ngunit sapat para ipamukha sa kanya ang kanyang kawalan ng kapangyarihan. Alam ko ang mga laro mo. Akala mo ba ay hindi ko alam na nagkukunyari kang walang alaala? Ginagawa mo lang yan para makuha ang simpatya ng mga tao, habang ang anak ko ay nagpapakapagod para bayaran ang lahat ng utang na iniwan ng pamilya mo. Naramdaman ni Althea ang pait ng luha sa kanyang labi. Ang bawat salita ni Doña Cielo ay tila mga kuko na kumakalmot sa kanyang danggal. Ngunit sa gitna ng sakit, napansin ni Althea na hindi pa napuputol ang tawag. Si Attorney Valdez ay nakikinig pa rin. Isang mabilis na desisyon ang binuo ni Althea sa kanyang isip. Kung kukunin man ang telepono, sisiguraduhin niyang maririnig ng abogado
ang tunay na kulay ng mga Velasco. Bakit niyo po ito ginagawa sa akin? Wala po akong ibang ginawa, kundi mahalin si Joaquin at pagsilbihan kayo. Hikbi ni Althea, sadyang nilalakasan ang boses para marinig sa telepono. Bakit kailangang buhay ko ang maging kabayaran ng insurance na yon? Bakit niyo kailangang patayin ang sarili niyong apo? Isang nakatutulig na tawa ang lumabas mula sa mga labi ni Doña Cielo. Isang tawang puno ng kasakiman at walang bakas ng konsensya. Apo, sa tingin mo ba ay mahalaga sa akin ang batang nasa loob mo? Ang kailangan namin ay ang pera, Althea. Baon sa utang ang kumpanya, at ang tanging paraan para maisalba ang pangalan ng mga Velasco ay ang mawala ka sa mundong ito. Isang sakripisyo para sa ikabubuti ng nakakarami. Yan ang utang na loob mo sa amin dahil kinuha ka ni Joaquin mula sa putikan. Sa mga sandaling iyon, narinig ang pagpihit ng trangka ng pinto. Pumasok si Joaquin kasama ang isang doktor. Mabilis na binawi ni Doña Cielo ang kanyang kamay at nag-iba ang anyo ng kanyang mukha. Mula sa isang halimaw, naging isang mapag-alagang biyenan sa isang iglap. Joaquin, mabuti at nandito ka na. Ang asawa mo, tila nanunumbalik na ang pagiging malikot ng isip. Nahuli ko siyang may hawak na telepono, tila balak tumawag kung kanino. Sumbong ni Doña Cielo sa malambing na tono. Mabilis na lumapit si Joaquin at marahas na kinuha ang telepono mula sa kamay ni Althea. Tiningnan niya ang screen at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang aktibong tawag sa isang numerong hindi niya kilala. Sino ang kausap mo? Bulyaw ni Joaquin. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Inilagay niya ang telepono sa kanyang tenga, ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang kabilang linya ay naputol na. Nabalot ng isang nakabibingig na katahimikan ang silid. Ang tingin ni Joaquin kay Althea ay tila isang hatol ng kamatayan. Lumapit ang doktor na dala ni Joaquin, ang parehong doktor na nagbigay ng misteryosong turok noong nakaraang gabi. Mukhang kailangan natin ng mas matapang na dosis para sa katahimikan ng ating pasyente. Malamig na sabi ng doktor habang inihahanda ang isang bagong hiringgilya. Naramdaman ni Althea ang mabilis na sipa ng kanyang sanggol. Tila ito ay sumisigaw ng saklolo. Habang papalapit ang doktor at habang hawak ni Joaquin ang kanyang mga kamay, isang matinding takot ang bumalot sa kanya. Wala siyang matatakbuhan. Ang teleponong kanyang huling pag-asa ay nasa kamay na ng kalaban. Ngunit bago pa man madikit ang karayom sa kanyang balat, isang malakas na katok ang narinig mula sa pinto. Isang boses ng isang lalaking may otoridad ang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Police, buksan ang pintong ito. May report kami ng ilegal na detensyon at tangkang pagpatay sa silid na ito. Napatigil ang lahat. Ang mukha ni Joaquin ay nagmistulang abo at ang hiringgilya sa kamay ng doktor ay bahagyang nayanig. Sino ang tumawag sa mga pulis? Si Attorney Valdez ba? O may iba pang aninong nagmamasid sa dilim na hindi nila inaasahan? Buksan niyo ang pinto o sisirain namin ito. Ang malakas na hampas sa kahoy ng pinto ay yumanig sa buong silid. Tila ba kasabay nito ang pagyanig ng mundo ni Joaquin. Ang hiringgilya na hawak ng doktor ay mabilis nitong itinago sa bulsa ng kanyang puting gown, habang si Doña Cielo ay napaatras at napahawak sa kanyang mga perlas. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng katarayan ay biglang naging putla tila isang bangkay. Joaquin, gawin mo ang paraan. Huwag mong hahayaang pumasok sila. Bulong ni Doña Cielo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Mabilis na lumapit si Joaquin sa kama ni Althea. Ang kanyang mga kamay ay marahas na humawak sa balikat ng asawa, pinipilit itong itabi at ayusin ang kumot para magmukhang payapa ang lahat. Makinig ka, Althea. Kapag tinanong ka nila, sabihin mo na naguguluhan ka lang dahil sa gamot. Kapag nagsalita ka ng kung ano-ano, hinding-hindi mo na makikita ang liwanag ng araw. Intindihin mo ang kaligtasan ng bata. Sa kabila ng banta, isang kakaibang lakas ang naramdaman ni Althea. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na bumabasag sa kanyang takot.
Nang tuluyang bumukas ang pinto, hindi lamang mga unipormadong pulis ang pumasok. Sa likuran nila, isang babaeng may matatag na tindig, nakasuot ng itim na blazer at may hawak na folder ang humakbang papasok. Si Attorney Elena Valdez. Magandang gabi, Mr. Velasco, Doña Cielo, ani Attorney Valdez. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng otoridad. Pasensya na sa istorbo, ngunit may dalang search warrant at warrant to rescue ang mga opisyal na ito para sa aking kliyente, si Alfia Ramos Velasco. Kliyente? Anong pinagsasabi mo? Ang asawa ko ay may sakit at kailangan ng katahimikan. Pasigaw na sagot ni Joaquin, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Wala kayong karapatang pumasok dito ng basta-basta. Mayroon kaming sapat na ebidensya, Mr. Velasco. Ang tawag na natanggap ko kanina mula sa loob ng silid na ito ay sapat na para ituring nga isang emergency situation. Sagot ng abogado habang tinitingnan si Alfia ng may katiyakan. Lumapit ang isang pulis sa kama. Mrs., ayos lang ba kayo? May gusto ba kayong sabihin? Tumingin si Althea kay Joaquin. Nakita niya ang ganunuring mata ng kanyang asawa. Ang tahimik na banta na nakapinta sa bawat guhit ng mukha nito. Tumingin din siya kay Doña Cielo. At tila ba handa siyang sakalin sa isang tingin lamang? Ngunit nang mahawakan niya ang kanyang tiyan, ang bawat sipa ng kanyang anak ay tila isang sigaw ng kalayaan. Tulungan niyo po ako. Ang boses ni Althea ay mahina ngunit malinaw. Ang asawa ko at ang doktor na yan. Balak nila akong patayin para sa insurance ko. May kamera sa sulok na yan. Kinuha nila ang lahat ng komunikasyon ko. Sinungaling! Bulyaw ni Doña Cielo. Huwag kayong maniniwala sa kanya. Nawala siya sa sariling isip mula nang mahulog siya sa hagdanan. Joaquin, tawagan mo ang ating mga koneksyon. Hindi pwedeng mangyari ito. Tumahimik po kayo, ma'am, utos ng pulis. Doktor, pakitaas ang inyong mga kamay at ibigay sa amin ang anumang gamot na balak ninyong iturok sa pasyente. Ang doktor, na wala ng takasan, ay dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay. Ngunit si Joaquin, sa gitna ng desperasyon, ay biglang lumapit sa gilid ng kama at may kinuha sa ilalim ng unan, isang bagay na hindi napansin ng lahat. Walang lalapit, walang kukuha sa kanya, sigaw ni Joaquin. Hawak niya ang isang maliit ngunit matalim na scalpel na malamang ay iniwan ng doktor sa gilid. Itinutok niya ito sa kanyang sariling leeg habang ang kabilang kamay ay nakahawak ng mahigpit sa braso ni Althea. Joaquin, huwag! Sigaw ni Attorney Valdez. Nabalot ng tensyon ang buong silid. Ang bawat hininga ay tila isang mabigat na pasanin. Si Althea ay nakatingin sa asawa niyang tila tuluyan ng nilamon ng kadiliman. Sa gitna ng gulo, isang tao pa ang pumasok sa silid. Isang taong huling inaasahan nilang makikita sa sandaling iyon. Si Danica. Ngunit hindi siya ang gating Danica na mapang-asar. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at sa kanyang kamay ay hawak niya ang isa pang telepono. Isang teleponong naglalaman ng isang pag-uusap na tuluyang tatapos sa lahat. Itigil mo na yan, Joaquin, hikbi ni Danica. Pati ako, balak mo ring iligpit, di ba? Narinig ko ang usapan niyo ni Doña Cielo sa kabilang kwarto kanina. Hindi lang si Althea ang biktima mo. Lahat kami ay ginagamit mo lang. Ang pagtataksil ni Danica ay ang huling dagok na nagpabagsak sa kuta ni Joaquin. Sa isang saglit ng pagkalito ni Joaquin, mabilis siyang sinunggaban ng mga pulis. Ang scalpel ay tumalsik sa sahig, lumikha ng isang matunog na kalansing bago ito tumigil sa paanan ni Althea. Habang pinupusasan si Joaquin at si Doña Cielo, ang iyak ng galit at pait ay umalinggaw sa buong ospital. Ngunit si Althea, sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, ay nanatiling tahimik. Nakatingin siya sa kisame. Sa wakas, ay nararamdaman ang bigat na dahan-dahang nawawala sa kanyang dibdib. Ngunit habang inilalabas si Joaquin, lumingon ito kay Althea nang may isang nakapanunuyang ngiti. Akala mo ba ay tapos na ito, Althea?
Hindi mo alam kung anong pinasok mo. Ang insurance company, hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Hindi mo lang ako kalaban. Buong sistema ang binangga mo. Anong ibig sabihin ni Joaquin? May mas malalim pa bang sikreto sa likod ng insurance policy na ito? At bakit biglang nagbago ang panig ni Danica? Habang nilalapitan siya ni Attorney Valdez para alalayan, naramdaman ni Alfia ang isang matinding sakit sa kanyang tiyan. Isang sakit na hindi katulad ng dati. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Ang baby ko, unga ni Alfia bago muling lamunin ng kadiliman. Diyos ko, ang bata! Bilisan nyo, dalhin siya sa delivery room. Nawawalan siya ng dugo! Ang boses ng doktor ay tila nanggagaling sa ilalim ng tubig, habang mabilis na itinutulak ang kama ni Alfia sa pasilyo ng ospital. Ang mga ilaw sa kisame ay mabilis na nagdaraan sa paningin ni Alfia. Bawat isa ay tila isang bituin na unti-unting namamatay sa dilim. Ang sakit sa kanyang tiyan ay hindi na maipaliwanag. Tila may isang libong matatalim na kutsilyo na sabay-sabay na humihiwa sa kanyang sinapupunan. Sa gitna ng kanyang paghihirap, naramdaman ni Alfia ang isang mainit na kamay na humahawak sa kanyang nanginginig na palad. Si Attorney Elena Valdez yun, tumatakbo kasabay ng kama, ang muka ay bakas ang matinding pag-aalala, ngunit ang mga mata ay nananatiling matatag. Laban, Alfia. Huwag kang susuko. Nandito na kami. Ligtas ka na. Bulong ng abogado. Ang baby ko, attorney. Iligtas niyo ang anak ko? Ungal ni Alfia. Ang bawat salita ay may kasamang pait ng dugo at luha. Nang pumasok sila sa loob ng operating room, ang lamig ng hangin ay tila sumakal sa kanya. Ang tunog ng mga kagamitang metal na inihahanda ng mga nurse ay umalingaw-ngaw sa paligid. Bawat kalansing ay tila isang babala ng kamatayan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang mga huling salita ni Joaquin bago ito ilabas ng mga pulis ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Ang insurance company. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Hindi lang pala asawa ang kanyang kinalaban. Isang malaking galamay ng kasamaan ang nakapaligid sa kanya, at sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman niyang ang kanyang buhay ay tila isang barya na pinaghahati-hatian ng mga taong walang konsensya. Naganap ng sandaling itapat ang oxygen mask sa kanyang muka. Sa gitna ng malabong paningin, nakita ni Alfia ang isang maliit na rosaryo na nakasabit sa gilid ng monitor ng ospital. Naalala niya ang kanyang ina, ang mga panalangin itinuro sa kanya noong bata pa siya. Sa sandaling iyon, ang kanyang takot ay napalitan ng isang banal na galit. Kung kailangan niyang makipagbuno sa kamatayan para sa kanyang anak, gagawin niya. Magsisimula na tayo. Mrs., huminga ng malalim. Gawin mo ito para sa iyong anak, aninang doktor. Dahan-dahang lumabo ang lahat. Ang huling naramdaman ni Alfia ay ang malamig na haplos ng anesthesia na dumadaloy sa kanyang mga ugat, tila isang mahimbing na tulog na baka hindi na siya magising. Sa labas ng operating room, hindi mapakali si Attorney Valdez. Habang naghihintay, isang lalaking nakabarong ang lumapit sa kanya. Ang mukha nito ay pormal, ngunit ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Inilapag nito ang isang folder sa tabi ng abogado. Attorney Valdez, ako ang kinatawan ng Prime Shield Insurance, simula ng lalaki. Ang boses nito ay walang emosyon. Narito kami para ipaalam na ang policy ni Mrs. Althea Velasco ay kasalukuyang nasa ilalim ng investigasyon para sa fraud. Habang hindi pa natatapos ang kaso, ang lahat ng medical expenses niya ay hindi sasagutin ng kumpanya. At kung sakaling hindi siya makaligtas, ang benepisyo ay mapupunta sa estate ng asawa niya, si Mr. Joaquin Velasco. Napakunot ang noo ni Attorney Valdez. Kakasuhan pa lang ang asawa niya sa tangkang pagpatay sa kanya. Paano niyo nasasabing sa kanya pa rin mapupunta ang pera? Yan ang batas ng kontrata, attorney. Unless may final conviction, ang beneficiary ay nananatiling beneficiary.
At sa laki ng kapangyarihan ng kumpanya namin, ang conviction na sinasabi mo ay baka abutin ng ilang dekada. Tugon ng lalaki, bago ito dahan-dahang tumalikod at naglakad palayo. Nanlamig ang mga kamay ni Attorney Valdez. Natanto niya na ang pagkakahuli kay Joaquin ay simula pa lamang ng isang mas masahol na laban. Ang mga Velasco ay may malalakas na kakampi sa dilim at ang buhay ni Althea ay tila isang balakid na lamang sa kanilang plano. Maya-maya pa, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang doktor. Ang mga balikat ay tila mabigat at ang mukha ay hindi mabasa. "Dok, kumusta? Ligtas ba sila?" Tanong ni Attorney Valdez. Ang boses ay nanginginig sa kaba. Tumingin ang doktor sa kanya. Isang mahabang sandali ng katahimikan ang namayani. Sa dulo ng pasilyo, nakita ni Attorney Valdez ang anino ng lalaki mula sa insurance company na tila naghihintay din ng balita. Balitang maaring maging mitsa ng kamatayan o ng isang panibagong pakikipagsapalaran. "Nailigtas namin ang bata." Isang malusog na sanggol na lalaki. Simula ng doktor. Ngunit huminto ito at bumuntong hininga. Pero ang nanay, nagkaroon ng matinding komplikasyon. Kasalukuyan siyang nasa critical na kondisyon at hindi namin matiyak kung kailan siya magigising. Sa loob ng nursery, isang maliit na sanggol ang umiiyak. Isang iyak na puno ng buhay sa gitna ng isang mundong gustong pumatay sa kanya bago pa man siya isilang. Ngunit sa silid kung nasaan si Althea, ang tanging maririnig ay ang mechanical na tunog ng makinang nagpapanatili ng kanyang hininga. Sino ang magpuprotekta sa sanggol kung ang kanyang ina ay nakakulong sa isang walang hanggang pagtulog? At ano ang gagawin ng Prime Shield Insurance ngayong buhay? Ang tagapagmana ng pulisang kanilang pilit na kinukuha? Ang bawat paghinga ay isang pakikipaglaban. At ang bawat sandali ng katahimikan ay tila isang magnanakaw na unti-unting kumukuha ng pag-asa. Sa loob ng intensive care unit, ang tanging maririnig ay ang rhythmic at mechanical na tunog ng ventilator na nagpapanatili ng buhay ni Althea. Ang kanyang muka, na dati ay puno ng buhay, ay maputla na ngayon at tila gawa sa porselana. Sa labas ng makapal na salamin, nakatayo si Attorney Elena Valdez. Bit-bit ang bigat ng isang pangakong tila mas mahirap pang tuparin kaysa sa manalo sa korte. Sa kanyang tabi ay ang sanggol na lalaki ni Althea, nakabalot sa asul na kumot, mahimbing na natutulog sa loob ng isang maliit na crib. Tinawag nila ito ang Gabriel, isang pangalang nangangahulugang lakas ng Diyos. Ngunit sa mga sandaling ito, ang munting sanggol ay tila isang barya sa gitna ng mga naglalakihang sakim. "Huwag kang mag-alala, Gabriel. Hindi kita pababayaan," bulong ni Elena habang hinahaplos ang malambot na pisingi ng bata. Biglang naramdaman ni Elena ang isang presensya sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya si Danica. Wala na ang mamahaling alahas at makapal na makeup ng babae. Ang kanyang mga mata ay mugto at ang kanyang tindig ay pila isang poste na malapit ng mabuwal. "Anong ginagawa mo rito, Danica?" Matigas na tanong ni Elena. "Hindi ba't sapat na ang pinsalang idinulot mo?" "Nandito ako para ibigay ito," sagot ni Danica sa boses na halos hindi marinig. Inabot niya ang isang maliit at lumang recorder. Yan ang usapan ni Joaquin at ng kinatawan ng Prime Shield Insurance nung gabi bago ang accident. Doon nila binuo ang plano. Hindi lang si Joaquin ang may pakanan nito, Elena. Ang kumpanya mismo ang nag-alok ng tulong para mapabilis ang claims kapalit ng malaking porsyento. Nagulat si Elena. Ang ebidensyang ito ay higit pa sa kailangan nila para mapabagsak hindi lang si Joaquin, kundi ang buong korporasyong kumakalaban sa kanila. "Bakit mo ito ginagawa ngayon? Bakit hindi nung una pa?" Dahil nalaman kong buntis din ako, Elena." Hikbi ni Danitza habang nakatingin sa natutulog na si Gabriel. At nang makita ko kung paano magawang itapon ni Joaquin ang sarili niyang anak para sa pera, natakot ako. Natakot ako para sa magiging anak ko. Ayaw kong lumaki ang bata ko na ang ama ay isang mamamatay tao. Naganap ng payagan ng doktor si Elena
Nadalhin saglit ang sanggol sa loob ng silid ni Althea. Inilapit niya ang maliit na kamay ni Gabriel sa palad ng kanyang ina. Sa gitna ng malalim na pagkakahimbing ni Althea, tila may isang himalang nangyari. Isang maliit at dahan-dahang paggalaw ng daliri ni Althea, tila sinusubukang abutin ang init ng kanyang anak. Ang monitor sa gilid ay bahagyang bumilis ang tibok, isang senyales na ang puso ni Althea ay tumutugon sa tanging pag-ibig na walang bahid ng pagtataksil. Nararamdaman kanya, Gabriel, luha ang sabi ni Elena. Ngunit ang sandali ng kapayapaan ay nabasag ng bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking nakauniporme ng sheriff, may dalang legal na dokumento. Attorney Valdez, may utos ang korte mula sa kampo ni Doña Cielo Velasco. Humihingi sila ng temporary restraining order para sa custody ng bata. Bilang lola, iginigiit nila na sila ang may karapatang mag-alaga kay Gabriel habang ang ina ay nasa koma at ang ama ay nasa ilalim ng investigasyon. Pahayag ng sheriff. Nanlamig ang buong pagkatao ni Elena. Alam niyang kapag napunta ang bata sa mga Velasco, gagamitin nila ito para pilitin ang insurance company na ilabas ang pera. O mas malala, para tuluyang mawala ang nag-iisang tagapagmana ni Althea. Hindi niyo pwedeng kunin ang bata. Ang lola niya ay kasama sa mga kinakasuhan, sigaw ni Elena. May mga koneksyon sila sa itaas, attorney. Ang utos na ito ay pirmado ng judge. Kailangan naming kunin ang bata. Na yun din. Sagot ng sheriff habang papalapit ang dalawang lalaki sa crib ni Gabriel. Sa loob ng kanyang koma, tila naririnig ni Althea ang iyak ng kanyang anak na dahan-dahang inilalayo sa kanya. Ang kanyang diwa ay sumisigaw, nagpupumigla sa madilim na bilangguan ng kanyang sariling katawan. Ang bawat makinang nakakabit sa kanya ay nagsimulang maglabas ng sunod-sunod na babala. Ang mga linya sa monitor ay nagiging magulo at mabilis. Magigising ba si Althea sa oras para iligtas ang kanyang anak? O ito na ang huling pagkakataon na mararamdaman niya ang init ni Gabriel bago ito tuluyang lamunin ng mga lobo sa pamilya Velasco? Bitawan niyo ang bata! Wala kayo puso! Hindi niyo ba nakikita? Naghihingalo ang nanay niya, tapos kukunin niyo ang anak niya! Ang boses ni Attorney Elena Valdez ay umalingaw-ngaw sa malamig na pasilyo ng ICU, puno ng galit at bighati. Ngunit ang mga lalaking nasa harapan niya na may suot na uniporme ng otoridad ay tila mga rebultong bato. Ang sheriff ay walang pakundangan na inabot ang maliit na crib ni Gabriel. Ang bawat pag-usod ng gulong ng crib sa sahig ay tila isang guhit ng kutsilyo sa puso ni Elena. Sa loob ng silid, sa kabila ng makapal na salamin, ang katawan ni Althea ay nananatiling walang kibo. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang diwa, sa isang madilim at malamig na espasyo kung saan siya ay nakakulong, narinig ni Althea ang isang tunog. Hindi ito ang tunog ng makina. Hindi ito ang boses ng doktor. Ito ay ang matinis at gurgling na iyak ng kanyang anak. Isang iyak ng paghingi ng saklolo na tanging isang ina lamang ang makakarinig. Naramdaman ni Althea ang isang matinding hapdi, hindi sa kanyang sugat, kundi sa kanyang kaluluwa. Sinubukan niyang itaas ang kanyang kamay, ngunit ang kanyang mga bisig ay tila gawa sa mabigat na tingga. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila nakagapos ng mga tanikala ng kadiliman. Gabriel, ang anak ko, huwag niyo siyang kunin. Ang pagsamo na tanging sa loob lamang ng kanyang isip umaalingaw-ngaw. Sa labas, mabilis na humarang si Danica sa pinto, ang kanyang mga mata ay naglalayab sa determinasyon. Kung kailangang dumanak ang dugo rito, mangyayari. Hindi niyo ilalabas ang batang ito. Alam naming lahat ang dumi ng mga Velasco. Elena, tawagan mo ang media na yun din. Tumabi kayo, miss. Sumusunod lang kami sa batas. Ang malamig na sagot ng sheriff, habang marahas na itinulak si Danica sa gilid. Naganap nang ang maliit na kamay ni Gabriel ay lumabas sa kanyang kumot at tila may kinakapa sa hangin.
Hinahanap ang init ng balat na pamilyar sa kanya, simula sa loob ng sinapupunan. Ang kawalang malay ng sanggol sa gitna ng kasakiman ng matatanda ay isang tagpong nagpaguho sa matatag na loob ni Elena. Napaluhod siya sa sahig. Yakap ang mga binti ng sheriff. Nagsusumamo sa ngalan ng pagiging isang tao. Eksaktong sa sandaling iyon, ang mga monitor sa loob ng silid ni Alfia ay biglang nagwala. Ang mahaba at matitinis na tunog ng alarm ay bumasag sa tensyon sa labas. Ang mga nurse at doktor ay mabilis na nagtakbuhan papasok sa silid. "Cardiac arrest! Clear! Prepare the defibrillator!" Sigaw ng doktor. Ang katawan ni Alfia ay bahagyang umangat mula sa kama sa tindi ng kuryenteng dumadaloy sa kanya. Sa bawat pintig ng makina, tila nakikipagbuno si Alfia sa isang malaking anino na humihila sa kanya pababa. Sa kanyang paningin, nakita niya ang isang liwanag. Ngunit hindi ito liwanag ng langit, kundi ang mukha ni Gabriel na umiiyak. Ang pagmamahal ng isang ina ay naging isang puwersang mas malakas pa sa kamatayan. "One more time! Charge to 200! Clear!" Sa huling pagkakataon, ang puso ni Althea ay tumibok ng malakas. Isang tibok na kasing lakas ng isang paghampas ng alon sa pampang. Dahan-dahan, ang kanyang mga talukap ay nanginig. Ang mga daliri niya, na kanina ay nakapatong lamang sa puting kumot, ay mahigpit na kumuyom. Sa labas, napatigil ang sheriff nang marinig ang kaguluhan sa loob. Sa isang iglap ng pagkakataon, mabilis na inagaw ni Danica ang crib ni Gabriel at itinakbo ito pabalik sa loob ng silid ni Althea, sa gitna ng mga doktor na nagtatrabaho. "Althea, gumising ka! Kukunin nila ang anak mo!" Sigaw ni Danica. Ang boses ay puno ng desperasyon. Ang mga mata ni Althea ay biglang bumukas. Hindi ito ang dilat ng isang taong naguguluhan, kundi ang dilat ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Ang kanyang paningin ay diretsong tumama sa sheriff na nakatayo sa pintuan. Ang puti ng kanyang mga mata ay namumula sa tindi ng kanyang nararamdaman. Nabalot ng nakabibingig na katahimikan ang buong silid. Walang sinuman ang nakapagsalita. Ang tanging maririnig ay ang mabigat at hirap na paghinga ni Althea sa loob ng oxygen mask. Ang bawat pagmulat ng mata ay isang muling pagsilang. Ngunit para kay Althea, ang liwanag ng ospital ay tila mga sulo ng digmaan. Sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan, ang kanyang diwa ay gising na gising, isang inang leon na handang pumatay para sa kanyang kuting. Ang nanginginig niyang kamay, na tila may sariling isip, ay mahigpit na humawak sa gilid ng crib ni Gabriel na ibinalik ni Danica sa kanyang tabi. "Umalis kayo. Umalis kayo sa silid na ito bago ko ubusin ang huling lakas ko para hiyain kayo sa buong mundo." Ang paos na boses ni Althea ay pumutol sa tensyon. Bawat salita ay tila isang patak ng asido na tumatama sa mukha ng sheriff. Sa labas ng silid, ang tunog ng telebisyon sa lobby ay lalong lumalakas. Ang balita tungkol sa sabwatan ng Prime Shield Insurance at ni Joaquin Velasco ay kumakalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang mga reporter ay nagsisimula ng magsipagdatingan sa entrance ng ospital. Ang sheriff, na kanina ay napakatapang, ay dahan-dahang napaatras nang makita ang determinasyon sa mga mata ni Althea at ang banta ng iskandalong nakapalibot sa kanila. "Attorney Valdez, aalis muna kami." Ngunit hindi pa ito tapos. Ang nauutal na sabi ng sheriff bago mabilis na lumabas kasama ang kanyang mga tauhan na tila mga asong bahag ang buntot. Naganap ng sa wakas, sa tulong ni Elena at Danica, ay dahan-dahang inangat ni Althea ang kanyang katawan para mayakap ang kanyang anak. Ang init ng balat ni Gabriel, ang amoy ng gatas, at bagong silang na sanggol ay tila isang gamot na humilom sa lahat ng sugat ni Althea. Sa unang pagkakataon, ang kanyang mga luha ay hindi na dahil sa pait, kundi dahil sa isang pag-ibig na mas malakas pa sa anumang pulisa ng insurance. "Gabriel, anak ko, nandito na si Mami. Hindi ka na nila makukuha." Bulong ni Althea
habang hinahalikan ang munting noon ng bata. Ang bawat paghitbi niya ay may kasamang panunumpa, na hinding-hindi na siya muling magiging biktima. Si Danica, na nakatayo sa gilid, ay hindi napigilang mapaluha. Sa gitna ng kanyang pagsisisi, nakita niya ang tunay na kahulugan ng pamilya, isang bagay na hinding-hindi maibibigay ni Joaquin kahit gaano pa karaming pera ang nakataya. Lumapit siya kay Althea. Ang kanyang ulo ay nakayuko sa hiya. Althea, patawarin mo ako. Ibinigay ko na sa press ang lahat ng record. Ang Prime Shield, si Joaquin, si Doña Cielo, lahat sila ay babagsak. Ngunit alam kong hindi sapat yon para bayaran ang lahat ng ginawa ko. Hikbi ni Danica. Tumiin si Althea sa kanya. Walang galit, walang pot. Tila ba ang kanyang pagkakalubog sa koma ay naghugas sa lahat ng dumi sa kanyang puso. Ang pagpili mong gawin ang tama sa huling sandali ay sapat na, Danica. Ngunit ang katarungan ay hindi pa tapos. Kailangan nating siguraduhin na wala na silang mabibiktima pang muli. Ngunit sa gitna ng sandali ng tagumpay, pumasok si Attorney Valdez na may seryosong muka. Hawak niya ang kanyang cellphone na tila may masamang balitang natanggap. Althea, kailangan nating maging handa. Ang Prime Shield ay nag-hire ng bankruptcy protection at sinusubukan nilang itago ang lahat ng asset nila sa ibang bansa. At si Joaquin, nakahanap siya ng paraan para makapag-post ng bail sa pamamagitan ng isang misteryosong garantor. Maaring makalabas siya ng kulungan bukas na bukas din. Nanigas ang buong pagkatao ni Althea. Ang kalayang akala niya ay hawak na niya ay muling nabahira ng takot. Ang anino ni Joaquin ay tila isang sumpa na hindi siya tatantanan hanggat hindi siya tuluyang nawawasak. Ang bawat segundo ng pag-ikot ng relo sa pader ay tila tunog ng isang bumubulusok na bomba sa pandinig ni Althea. Hawak niya ang litratong may pulang krus, ang kanyang mga daliri ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang naglalayab na pot. Sa labas ng kanyang silid, naririnig niya ang bulong ng mga tao at ang dahan-dahang pagdami ng mga yabag ng mga reporter sa lobby ng ospital. Nakalabas na siya, Althea. Si Joaquin, nakapagpiyansa siya sa tulong ni Don Ignacio, ang CEO ng Prime Shield. Ang boses ni Attorney Elena Valdez ay puno ng bigat habang ibinababa ang kanyang telepono. Gagamitin nila ang media. Sasabihin nila na biktima rin si Joaquin ng isang malaking frame-up at gusto ka lang niyang iligtas mula sa maling akusa. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Althea. Tiningnan niya ang kanyang anak na si Gabriel na mahimbing na natutulog. Walang kamalay-malay na ang kanyang sariling ama ay isang lubong nagbibihistupa. Gusto niya maglaro sa harap ng kamera? Sige, pagbibigyan ko siya. Ngunit sa pagkakataong ito, ako na ang susulat ng script. Naganap ng dahan-dahang tumayo si Althea mula sa kanyang kama. Sa kabila ng hapdi ng kanyang tahi at panghihina ng kanyang tuhod, pinilit niyang maglakad patungo sa salamin. Inayos niya ang kanyang buhok at pinunasan ang kanyang mga luha. Sa salaming iyon, hindi na niya nakita ang mahinang babaeng nahulog sa hagdanan, kundi isang mandirigmang handang ibuwis ang lahat. Danica, tawag ni Althea sa babaeng nakatayo sa sulok. Handa ka na bang gawin ang huling bahagi ng ating plano? Ito na ang pagkakataon mong tuluyang makalaya mula sa anino ni Joaquin. Tumango si Danica. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Gagawin ko ang lahat, Althea. Para sa iyo at para sa magiging anak ko. Maya-maya pa, bumukas ang pinto ng ospital. Pumasok si Joaquin kasama ang isang kawan ng mga cameraman at reporter. Ang kanyang muka ay puno ng peking pighati. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng simpatya. Lumapit siya kay Althea na may dalang mga bulaklak. Tila ba siya ang pinakamapagmahal na asawa sa mundo? Althea, salamat sa Diyos at gising ka na. Akala ko ay tuluyan mo na kaming iiwan ni Gabriel. Ani Joaquin sa harap ng mga kumikislap na kamera. Patawarin mo ako kung hindi kita naprotektahan laban sa mga taong gustong sumira sa atin. Tumingin si Althea ng diretso sa mga mata ni Joaquin.
Ang lamig ng kanyang titig ay tila yelong dumampi sa balat ng lalaki. Sa halip na sumigaw o umiyak, dahan-dahan siyang ngumiti, isang ngiting punong-puno ng misteryo. Salamat sa pagbisita, Joaquin. Alam kong hirap na hirap ka rin sa mga nangyayari. Ang boses ni Alfia ay malumanay, ngunit bawat salita ay may dalang panganib. Ngunit bago ang lahat, may gusto sana akong ipakita sa iyo at sa buong mundo. Isang regalo na natanggap ko kanina. Inilabas ni Alfia ang litratong may pulang krus at ipinakita ito sa harap ng mga kamera. Ang bulungan ng mga reporter ay tila isang malakas na agos ng tubig na biglang huminto. Sinasabi ni Joaquin na gusto niya akong protektahan. Patuloy ni Alfia, habang ang kanyang boses ay nagsisimulang manginig sa tunay na emosyon. Ngunit ang regalong ito, ang banta sa buhay ko at ng anak ko, ay nanggaling sa taong hindi matanggap na buhay pa ang kanyang insurance claim. Joaquin, kilala mo ba kung kaninong sulat kamay ito? Ang mukha ni Joaquin ay biglang nagbago mula sa pagkukunyari tungo sa matinding kaba. Sa likuran niya, si Don Ignacio ng Prime Shield ay dahan-dahang umaatras patungo sa pinto, ngunit hinarangan siya ni Attorney Valdez at ng ilang mga pulis na nakasibilyan. Ang bawat hakbang ni Alfia sa mahabang pasilyo ng ospital ay tila isang paglakad sa ibabaw ng nagbabagang mga uling. Nararamdaman niya ang hapdi ng kanyang sarewang tahi na tila muling bumubuka, ang mainit na likido ng kanyang sariling dugo na dahan-dahang gumuguhit sa kanyang hospital gown. Ngunit ang sakit ng katawan ay walang-wala, kumpara sa kaba na tila sumasakal sa kanyang lalamunan habang naririnig sa baby monitor ang boses ni Doña Cielo sa nursery. Ang pera, ang kumpanya, lahat ng iyon ay mawawala dahil sa iyo, munting peste. Ang boses ng matanda ay puno ng lason, malayo sa mapagkunwaring kagalang-galang na anyo nito sa publiko. Nang marating ni Althea ang pinto ng nursery, marahas niya itong binuksan. Ang liwanag sa loob ay tumambad sa isang nakapangilabot na tagpo. Nakatayo si Doña Cielo sa tabi ng crib ni Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang hawak ang isang matalas na gunting na malapit sa munting leeg ng sanggol. Ang mga reporter at cameraman na sumunod kay Joaquin ay napatigil sa pintuan. Ang mga lente ng kanilang mga camera ay naging saksi sa tunay na mukha ng kasamaan. Huwag! Doña Cielo, bitawan mo ang anak ko! Ang hiyaw ni Althea ay umalingaw-ngaw sa buong palapag. Napaluhod siya sa sahig, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa pagsusumamo ng isang ina. Kunin niyo na ang lahat. Ang pera, ang insurance, ang mansyon. Huwag lang ang anak ko. Wala na ang lahat, Althea, bulyaw ni Doña Cielo. Ang kanyang mga mata ay ligaw na tumitingin sa paligid. Ang Prime Shield ay bagsak na. Ang pangalan ng mga Velasco ay putik na. Kung hindi kami makakaahon, sisiguraduhin kong wala ring matitira sa'yo. Lumapit si Joaquin. Ang kanyang muka ay bakas ang desperasyon. Ngunit sa halip na pigilan ang kanyang ina, tumingin siya sa mga kamera ng may panunuri. Mama, itigil mo yan! Mas lalo tayong mababaon! Pero huli na ang lahat. Ang kanyang pagtatangkang magmalinis kanina ay tuluyan ng nilamon ng katotohanan. Naganap ng sa gitna ng sigawan, ang sanggon na si Gabriel ay dahan-dahang nagmulat ng mata at humawak sa daliri ni Doña Cielo na nakahawak sa crib. Ang kawalang malay ng bata, ang munting haplos na tila nagtatanong kung bakit nakakagulo, ay nagdulot ng isang sandali ng katahimikan. Sa pagkakataong iyon, mabilis na sumugod si Danica mula sa gilid at marahas na tinabig ang kamay ng matanda. Ang malakas na tunog ng pagbagsak ng gunting sa tiles ay tila hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang bangungot. Agad na dinaluhong ng mga pulis si Doña Cielo at si Joaquin. Ang mga posas na kumalansing sa kanilang mga pulso ay ang huling tunog ng kanilang kapangyarihan. Si Don Ignacio, na nagtatangkang tumakas sa likuran, ay hindi rin nakaligtas sa mga awtoridad. Mabilis na gumapang si Althea patungo sa crib. Kinuha niya si Gabriel
at nyanig ng iyak ang kanyang buong pagkatao habang yakap ang bata. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila paghugas sa lahat ng pait, takot at pagtataksil na dinanas niya sa mga kamay ng mga Velasco. "Ligtas ka na, Gabriel. Ligtas na tayo, anak." Bulong ni Althea sa gitna ng kanyang hikbi. Habang inilalabas si Joaquin ng mga pulis, huminto ito sa tapat ni Althea. Ang kanyang mga mata ay wala ng ningning. Tanging ang malalim na hukay ng pagsisisi na huli na ang lahat. "Althea, patawarin mo ako." Ang mahinang bulong nito. Hindi tumingin si Althea. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakapako sa kanyang anak. Ang patawad ay para sa mga taong marunong magmahal, Joaquin. Ngunit ang katarungan ay para sa mga taong katulad ko na pilit ninyong binuwal pero mas piniling bumangon. Nabalot ng katahimikan ang pasilyo habang dahan-dahang naglalakad palayo ang mga pulis. Bit-bit ang mga kriminal. Ang mga reporter ay nagsimulang magligbit ng kanilang mga gamit. Dala ang pinakamalaking balita sa kasaysayan ng Batangas. Naiwan si Althea sa sahig ng nursery. Yakap ang kanyang anak, habang si Elena at Danica ay lumapit para alalayan siya. Ang sikat ng araw na dahan-dahang sumisilip sa bintana ng ospital ay tila isang pagbati ng bagong umaga. Ang bagyong sumira sa buhay ni Althea ay lumipas na, at ang tanging natira ay ang matatag na pundasyon ng kanyang pagiging isang ina. Ang bawat tunog ng pagbagsak ng martilyo ng hukom ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang gabi ng pagdurusa. Sa loob ng malamig na silid ng korte, narinig ni Althea ang hatol na 25 taong pagkabilanggo para kay Joaquin Velasco at Doña Cielo dahil sa tangkang pagpatay, pandaraya sa seguro, at ilegal na detensyon. Nang basahin ang hatol, walang emosyong makikita sa mukha ni Althea. Ang galit na dati ay sumusunog sa kanyang puso ay napalitan na ng isang malalim na kapayapaan. "Hustisya na ang agwagi, Althea. Malaya ka na." Mahinang bulong ni Attorney Elena Valdez habang hinahawakan ang kanyang balikat. Tumingin si Althea kay Joaquin na kasalukuyang inilalabas ng mga gwardiya. Ang lalaking dati niyang sinamba ay tila naging isang maliit at kaawa-awang anino na lamang. Sa huling pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang salitang lumabas sa bibig ni Althea, ngunit ang kanyang titig ay sapat na para ipamukha kay Joaquin na hindi kailanman matatalo ng salapi ang kapangyarihan ng isang inang nagmamahal. Naganap matapos ang paglilitis, nang lapitan ni Althea si Danica sa labas ng korte. Si Danica ay nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang maliit pang tiyan. Alam ni Althea na sa kabila ng lahat, si Danica ay naging biktima rin ng matatamis na dila ni Joaquin. "Salamat sa lahat, Danica. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na kami ni Gabriel ngayon," ani Althea. "Patawarin mo ako, Althea. Hindi sapat ang pasasalamat para sa lahat ng sakit na naidulot ko." Hikbi ni Danica. "Aalis na ako. Pupunta ako sa probinsya ng nanay ko para magsimulang muli. Ayaw kong maging bahagi ang anak ko ng kahit anong alaala ng mga Velasco." "Mabuti yan. Magpakatatag ka para sa bata." Simpleng tugon ni Althea bago siya tuluyang tumalikod. Ang pagtalikod na yon ay ang kanyang huling ugnayan sa nakaraang puno ng pait. Tinalo ni Althea si Gabriel sa kinalalagyan ng lumang bahay ng kanyang ama na tinutukoy sa sulat. Isang maliit ngunit matatag na bahay sa gilid ng dagat sa Calatagan, malayo sa maranyang mansyong naging kulungan niya. Habang binubuksan niya ang pintuan gamit ang lumang susi, ang amoy ng dagat at ng mga alaala ng kanyang kabataan ay bumalot sa kanya. Hindi ito isang palasyo, ngunit dito, ang bawat hininga ay malaya. Sa loob ng bahay, nakita niya ang isang lumang litrato nila ng kanyang ama. Sa likod nito ay may nakasulat na karugdong ng liham. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasa bangko, kundi nasa kapayapaan ng iyong puso. Dito ka magsimula muli, Althea. Dahan-dahang tinanggal ni Althea ang kanyang singsing sa kasal.
Tiningnan niya ito sa huling pagkakataon bago niya ito inilapag sa ibabaw ng mesa. Hindi na siya ang asawa ni Joaquin Velasco. Siya na ngayon si Althea Ramos, isang ina, isang anak, at isang babaeng muling nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng pagkawasa. Habang karga niya si Gabriel sa beranda ng bahay, pinanood nila ang dahan-dahang paglubog ng araw sa abot-tanaw. Ang kulay kahel at lilang langit ay tila isang pintura ng pag-asa. Ang ingay ng mga alon na humahampas sa pampang ay naging isang oyayi na nagpapatulog sa kanyang anak. Ang huling kabanata ng isang masakit na kwento ay hindi laging nagtatapos sa pagkalimot, kundi sa pagtanggap na ang mga pilat ng kahapon ay bahagi na ng kagandahan ng bawat bukas. Isang taon na ang lumipas mula nang ang ingay ng mga sirena ng pulis at ang matatalim na salita sa loob ng korte ay palitan ng payapang huni ng mga ibon at ang banyayad na haplos ng hanging dagat sa kalatagan. Sa maliit na beranda ng bahay ng kanyang ama, nakaupo si Althea habang pinagmamasdan ang kanyang anak na si Gabriel. Ang bata ay isa ng masiglang sanggol na kasalukuyang napupumilit tumayo habang nakahawak sa mga binti ni Mateo, ang kababata ni Althea na siyang lalaking huminto sa tapat ng kanyang bahay noong gabing yon. Hindi mabilisan ang naging paghilom ni Althea. May mga gabi pa rin na nagigising siyang nanginghinig sa takot, tila ba nararamdaman ang malakas na pagtulak ni Joaquin sa kanyang balikat. Ngunit sa tuwing maririnig niya ang mahimbing na paghinga ni Gabriel sa kanyang tabi, mabilis na natutunaw ang anino ng nakaraan. Althea, kailangan mo ba ng tulong sa pag-aayos ng mga lambat? Tanong ni Mateo sa malumanay na tuno. Ang boses nito ay walang bahid ng panlilinlang, kundi puno ng tunay na pagkakaibigan na dahan-dahang nagpapanumbalik sa tiwala ni Althea sa ibang tao. Kaya ko na ito, Mateo. Salamat. Muling numiti si Althea. Isang ngiting hindi napilit, kundi isang ngiting nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Paminsan-minsan, nakakatanggap si Althea ng balita mula kay Attorney Elena Valdez tungkol sa kalagayan ni Joaquin at Doña Cielo sa loob ng bilangguan. Ang balitang sila ay nagdurusa sa hirap ng buhay sa likod ng mga rehas ay hindi na nagbibigay ng kasiyahan kay Althea. Para sa kanya, ang tunay na parusa sa kanila ay hindi ang pagkakulong, kundi ang katotohanang wala na silang puwang sa buhay nilang mag-ina. Naisipan din ni Althea na sumulat kay Danica. Nalaman niyang nanganak na rin ito ng isang batang babae sa malayo ring probinsya. Hindi man sila naging magkaibigan sa tradisyonal na paraan, ang kanilang parehong sugat ay nagbuklod sa kanila sa isang tahimik na pangunawa. Sa kanyang liham, sinabi ni Althea ang isang mahalagang bagay. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong ng nagkasala, kundi tungkol sa pagbibigay sa ating mga anak ng buhay na malayo sa takot. Isang hapon, habang naglalakad si Althea sa dalampasigan, huminto siya at tumingin sa malawak na karagatan. Ang bawat alon na humahampas sa kanyang mga paa ay tila humuhugas sa huling bakas ng pot na itinatago niya sa kanyang puso.